Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 122 at 123 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang bansang France kung saan ang grupo nitong player na nagngangalang Baek Jinho ay makikitang natanong etong isa sa kanyang kasamahan na mukha nga raw mas naging puno ito ng positibong pananaw magmula pa noong mga nagdaang araw. At ito nga ay walang iba kundi si Jang Yun-sok na kasama ni na Jin-hyuk sa nakaraan. Ayon pa nga kay Baek Jinho na dati ay puro babae lamang ang inaatupag ng kanyang kasamahan. Ngunit sinagot naman siya ni Jang Yun-sok na mas pinili na nga daw niya ang mamuhay ng simple at mapayapa sa tulong nitong si Kalakal na kanyang naging kaibigan. Napangiti naman sa kanyang narinig etong kanyang kausap kasabay ng pagpapasya nilang tumalon na ng magkasama mula sa nasabing helicopter. Makikitang bumagsak nga ang mga ito sa pulutong ng mga zombie na hindi naman ikinabahalang masilaya ni Baek Jinho at agad na inactivate ang kanyang skill na Beast Roar na nagagawang tumawag sa lahat ng kanilang mga kalaban na nasa paligid at ginagawang siya ang maging target ng mga ito. Nagsimula na ngang kumilos para sa isang malawakang counter-attack ang lahat ng mga manlalaro na nagmula pa sa iba't ibang panig ng daigdig at naglalayo na puksain ang mga mapanganib na dayuang tumapak sa kanilang mundo. Habang patuloy namang sinasabayan ng mga naturang halimaw ang determinasyon, mayroon ang lahat ng mga manlalaro mga master. Muli namang ipinakita sa atin etong sina Veilordum kasama ang ilang mga miyembro ng Murim Clan. Hiniling nga niya sa mga ito na sila na munang bahala sa dalawang panghas na nasa kanilang harapan habang may isinasaayos na mga bagay-bagay para sa bago niyang karian. Agad ngang tinanggap ng mga ito ang kanyang pakiusap habang itong si Gun-ak ay nakilala naman etong si Chun Yusong buwat sa pagkatalo nito sa kanya noong sila ay nasa ika-4 na palapag pa lamang ng tore na bagyang nagpainit sa ulo nitong stalker ng ating pangunahing tauhan. Ngunit kapa naman ipinagtanggol siya ni Jin-hyuk at ibinalik ang pangahamak sa mga ito sapagkat sila nga daw ang mas nakakaawa na parang mga dagang tumakas matapos niyang wasakin ang kanilang base sa nakaraan habang inuulit ang mga paborito nilang linya nang may kasamang panlalait sa kanilang pamilyang kinabibilangan na hindi naman nagustuhang marinig nitong sina Gun-ak at iba pa. Sa mga sandalingang pinapainit nitong si Jin-hyuk ang tambutso nitong 4 na miyembro ng Murim Clan ay kanya ring pasimpleng ginamit ang Eye of Gluttony para dito sa babaeng si Baek Shaolin. Kaniyang napag-alaman nga ang mahalagang impormasyon sa naturang individual. Gayon din ang kinakailangang kondisyon na inihiling ng system upang kanyang makopya ang isa sa mga skill nito. Muli din niyang naalala ang naging paalala sa kanya nitong si Penny Mir sa nakaraan at naunawaan na mukhang tunay nga raw ang tindi ng payag nitong matanda para sa kaniya. Subalit mas ikinagulat nga ng ating pangunahing tauhan nung magpasya etong kanyang dakilang stalker na siya nang bahala sa kanilang 5 habang kaniya na nga raw agarang tahakin ang kinaroroonan nitong halimaw na si Veilordum. Dagdag pa nga niya na dahil nga daw iyon sa masigit na mas malawak ang kaalamang tinataglay ni Jin-hyuk pagdating sa iba't ibang klase ng mga maika kung ihahambing sa kaniya. Bagya namang nangamba para sa kanyang kaligtasan etong binata kung kaya't gumitin na lamang etong si Chun Yusong at malakas na nawikang isa nga daw itong magandang oportunidad para sa kanyang pagsasanay habang pinapatakas etong binata papalayo sa kanilang lokasyon. Susubukan pa nga sana siyang habulin nitong si Gun-ak subalit agad din lamang siyang matagumpay na napigilan nitong si Chun Yusong at nagawa pang patalsikin pabalik sa kanyang mga kasamahan. Binigyang din pa nga niya na huwag na nga raw isipin ng mga ito na subukang sundan etong si Jin-hyuk sapagkat ang tanging individual na makagagawang habulin ito ay walang iba kundi siya habang ipinapamalas ang lakas na kanyang tinataglay. Doy hindi naman natinag etong si Baek Shaolin na kapay natasa na rin etong 4 na sama-samang simulan ng idispatcha etong manlalaro na balakid sa kanilang hangarin kasabay ng pagsisimula ng mainit na sagupan ng mga ito kontra sa dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Ayon pa nga kay Baek Shaolin na naiiba nga raw etong si Chun Yusong kumpara sa ibang manlalaro sapagkat nagtataglay ito ng kakaibang klase ng determinasyon mga master. Etong mga undead na nasa daraanan nitong si Jin-hyuk ay kanya ring agarang tinutusta hanggang sa maging mga abo habang patuloy na nagmamadaling kumikilos patungo sa direksyon kung saan di umano ay kanyang nadarama ang klase ng kakaibang enerhiya at natitiyak na naroroon sa kasalukuyan etong si Teresa habang kapa nagdududa kung magagawa niyang makarating dito sa tamang oras bago pa nga raw maisakatuparan ng nasabing halimaw ang tuluyang paglalagay sa korupsyon ng katauhan nitong babae niyang kaibigan. Habang makikita natin itong labis ngayong dumaranas ng matinding pasakit mula sa mga kamay ng halimaw na si Veilordum.
Bagya nga itong pinuri ang tatag ng kalooban, mayroon etong si Teresa, na labanan ang korupsyon sa kanyang pagkatao at sa kabila ng patuloy na pagdating ng napakaraming mga asurot sa kaniyang mga planong inihanda, ay patuloy pa rin siyang naghahangad na magawang matagumpay na malagyan ng korupsyon ang pagkatao ng isang paladin na kagaya niya, kasabay ng mas lalo nitong pagpapahirap sa kaawa-awang dalagang walang kalaban-laban. Maya-maya ay lumapit nga sa kanya etong Death Knight na hindi niya nagustuhan ang ikinilos. Subalit agad nga nitong inilahad na ang mga dagang nagmamatsyag sa kanilang hanay ay di sinasadyang nakatakas mula sa kanyang paningin. Do'y napagtanto nitong si Veilordum ang posibilidad na nalantad na sa iba ang kanilang kasalukuyang lokasyon. Gayon din ay inilabas nga niya ang isang kakaibang relic na magagamit di umano ng kanyang alagad na Death Knight para sa paparating na hindi imbitadong bisita. Inutusan nga rin niya ang kanyang alagad na tipunin at dagdagan pa ang bilang ng puwersang nagbabantay sa kanilang pwesto sa kasalukuyan, na mabilis namang sinang-ayunan nitong nasabing Death Knight. Gayon din ay hinilingan ni Veilordum na dalhin sa kanyang harapan ang babaeng mage na kanilang kapwa nahuli kani-kanina lamang, na labis na nagbigay ng pangamba sa pagmumukha nitong si Teresa, habang seryosong isinasaad nitong halimaw na mukha nga raw kasing hindi pa sapat ang pahirap na kanyang ipinapamalas para dito sa dalaga upang magawa itong tuluyang balutin ng korupsyon, mga master. Patuloy naman etong si Chun Yusong sa pagharap sa apat na miyembro ng Murim Clan, at makikitang sa kabilangan ng bilang ng mga ito ay higit na mas nangingibabaw ang talento at lakas, mayroon ang dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan, at madali lamang silang lahat ay pinapatalsik nito papalayo sa kaniya. Hindi nga makapaniwala sa kanyang nasasaksiyan etong si Gunak, sapagkat ibang-iba ng araw ito kung ikukumpara sa kanilang naging paghaharap sa ikaapat na palapag ng tore. Pinuri nga siya ni Baek Shaolin sa kausayang ipinapamalas niya sa paggamit ng Aura Sword, at kasalukuyang siya naman ang lumalaban dito kay Chun Yusong. Tila daw isa lamang simpleng pamamaraan ang paggamit niya ng espada, kasabay ng pagtatanong nito kung nais niyang maperpekto ang paggamit at abilidad ng kanyang Aura Sword. Bagya namang natigilan etong si Chun Yusong sa kanyang pahayag na narinig, at seryosong nagtanong kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sinagot naman siya ni Baek Shaolin na kung gusto nga raw niyang mas lalo pang lumakas ay kinakailangan niyang sumama sa kaniya patungo sa mundo ng martial arts, sapagkat kanyang nakikita sa lalaking kanyang kaharap ang pagnanais na mas lalo pang lumakas, lalo na't maaari nga daw niya siyang tulungang dalhin sa mismong individual na nagtatag ng Aura Sword na kanyang ginagamit. Do'y marang napahinto sa pagkilos etong si Chun Yusong, ngunit mas pinili nga nitong umiti sapagkat aniya ay mahirap sumang-ayon sa kanyang gusto dahil walang sino man ang pipigil sa kanila para iligtas itong buhay ng kanilang kaibigang babae. Magkagayon man, sa kabila ng kanyang pagtanggi ay napangiti pa rin etong si Baek Shaolin, mga master. Patuloy naman sa pagdidispatcha ng mga undead etong nayayamot na si Jin Yuk, na matagumpay ngang narating na ang kinaroroonan nitong Death Knight, habang kapwa ito'y inactivate nga rin ang item na tinatawag na Black Obsidian Die, na agarang pumigil sa pagkilos mula sa kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan. Naiinis nga siya sapagkat di niya inaasahang mayroon itong item na magpapasakit sa kanyang ulo, hanggang sa kanyang mapuna mula sa impapawid etong kaibigan niyang si Yoyunwa na nagsagawa ng kanyang napakalakas na pag-ataking direktang tumama sa dambuhalang Death Knight. Doon napawalang bisa nga ng tuluyan ang nilagay na spell para sa binata na kanyang ipinagpasalamat dito kay Yoyunwa, habang ito'y kasalukuyang pinupuntirya na ng naturang halimaw na hindi naman inatrasan nitong kaibigan ni Jin Yuk. Muli ngang ginamit ng Death Knight ang kakaibang item at lumikha ng isang leon na yari sa apoy patungo kay Yoyunwa, na labis kang nabigla sa klase ng pag-ataking hindi niya inaasahan. Mabuti na nga lamang at iniligtas siya sa tamang oras ng kaniyang isa pang kaibigang si Li Taimin, na natatawang malamang nga daw ay hindi pa ito nakakakita ng ganitong klase ng kalasag sa pakikipaglaban. Malakas nga ditong nawika ni Yoyunwa para kay Jin Yuk na tahakin na niya ang kinaroroonan nitong si Teresa, habang kanilang kinakalaban etong Death Knight na naroroon. Kung kaya't agad na kumilos ito papalayo sa naturang lokasyon, habang kaniya ring napuna na ang lahat ng mga undead ay tanging nakatuon ng atensyon para pigilan ang kanyang pagkilos. Galit na galit nga ito kay Veilordum, kasabay ng malakas niyang pagsigaw na gagawin niya ang kanilang mga nais, kaya't lumabas na sila. Pagkatapos nga ng nasabing pahayag ni Jin Yuk ay makikitang muling nagpakita na etong magkapatid na Judelo at Cassie, habang binigyang diin na dapat nga raw tuparin niya ang pangakong kanyang binitawan para sa kanila. Agad nga ang dalawang ito ay nagsagawa ng kanilang kombinasyong pag-atake, at para bang mga damong hinawi lamang
ang lahat ng mga undead na nasa daraanan nitong ating pangunahing tauhan at nagsilbing kalasag nito habang siya ay umuusad patungo sa kinaroroonan nitong si Teresa mga master. Kasalukuyang ipinapahayag naman nitong si Veilordum na alam nga daw niyang ang mga paladin na kagaya nitong dalaga ay hindi makakatiis na masilayang naghihirap ang ibang tao habang nasa kanilang harapan, nang higit pa sa kanilang dinaranas, lalo na't kung ito ay malapit na tao sa kanila. Habang ipinapakita etong si Maria na agaran nga niyang pinahirapan na mas lalo nga lamang ikinabahala ni Teresa. Patuloy naman siyang minamaliit nitong si Veilordum sapagkat ang paghihirap nga daw ng kanyang kaibigan ay bunga nga daw ng kanyang pagiging mahina at paulit-ulit itong sinasambit kasabay ng patuloy na pagpapahirap dito kay Maria. Mamamatay nga raw itong kanyang kaibigan sa kanyang harapan habang ang tanging magagawa lamang niya ay panoorin ito at umiyak dahil wala nga raw siyang kakayahan na protektahan maski ang isang taong mahalaga sa kanya. Sa lahat nga ng mga masasakit na payag at pangyayari na kanyang nasisilayan ay tuluyan ng hindi ito kinaya ni Teresa at muling nagsimulang lumabas ang mga kakaibang itim na likido sa kanyang mga mata na isang senyales at tanda di umano ng korupsyon sa kanyang pagkatao. Binagsak na nga ni Veilordum sa lapag etong si Maria at itinoon ng kanyang atensyon kay Teresa na aniya ay nagbukas na ang pintuan ng puso nitong dalaga. Ang lahat nga ng mga ito ay nakikita ni Jinyuk mula sa di kalayuan at mapipinta ang labis na pagkabahala dahil huli ng araw ang lahat. Habang makikitang inilapat na nitong si Veilordum ang kanyang daliri sa ulong bahagi ni Teresa na siyang nag-activate ng kakaibang itim na kapangyarihan na kasalukuyang bumabalot sa pagkatao nitong dalaga. Kasabay ng pagsasaad ng system na etong Saintess ay tuluyan ng bumagsak sa kapangyarihan ng korupsyon. Lumikha nga ito ng kakaibang liwanag sa kalangitan na maging sina Yoyunwa ay nasilayan din ang nasabing bagay. Masaya nga etong si Veilordum sa kanyang nagawa habang etong si Teresa ay makikitang tumayo at binabalot na ng itim na aura. Literal na nag-iba na ang pisikal na kanyuan nito at postura. Habang masayang nawikang, masarap daw pala sa pakiramdam ang magawang makalabas mula sa katawan ng isang Saintess mga master.